Magandang gabi, time check is 8:05 PM na mga guys dito sa France and alam ko madaling araw na diyan sa Pilipinas. So, ayan, as you can see ang lakas pa ng sinag ng araw talaga dito, 8 PM na mga guys. By the way, ngayong araw na ito ay May 2, so birthday ng aking biyanan na lalaki. So, ayan, birthday boy. So, ganito lang mag-celebrate ng birthday date mga guys. Simpleng-simple lang kahit mga anniversary pa yan. Kasi wala naman talagang pupunta or either pag so special talaga. Pero sa mga ganitong handaan lang ng birthday. So, wala naman na nagpupunta ng bisita. So, ayan, ganyan lang yung simpleng handa sa kahit sinong mag-birthday dito. Depende kung ano yung kakainin or depende. Pero hindi mawawala yung champagne sa celebration. So, yun talaga yung pinaka-importante sa kanila, yung inom-inom lang ng champagne, ganun. Tapos, hindi sila mahilig magluto ng mga special. 'Di ba katulad sa atin, hahanda pa talaga tayo, ubusan talaga ng pera, char. So, sa atin kasi 'di ba, bonggahan yung mga niluluto natin kasi buong barangay talaga is kasama na, char. So, dito mga guys, kung ano lang yung feel mong kainin na ipapartner mo sa champagne, yun lang. So, tinatawag na aperitif. So, ganun lang dito maghanda ng pag mga may celebration. So, tulad nga ng sabi ko, kami-kami lang dito. So, as you can see, walang eme-eme sa table, tulad ng pag sa atin, di ba, full of handa talaga yung mga nandyan. Imbes talagang kakain lang tayo sa table, nilalagay talaga dito sa amin pag kakain, for example may special occasion talaga tulad ng mga wedding, yun dun mo talaga makikita yung mga pagkain na nilalagay sa table, pero naka-space sa about sa plato. Hindi nilalagay lahat. For example, kung aperitif, yung maliit lang na plato or depende sa size ng plato yung ilalagay mo. Ganon. Sa atin kasi, isahang plato lang, tambak-tambak yung pagkain. Which is excitement naman kasi para mailagay mo na lahat ng kakainin mo. Ganon. Dito, mga guys, ganyan kasimple. Ayan. And hindi talaga sila naghahanda or nagluluto kasi lalong-lalo na pag ikaw ay may celebration, hindi mo kailangang gumalaw or hindi mo kailangan na magluto ka pa. So, as you can see, ito yung aming aperitif. Yung parang mahaba na yan na parang chicken fillet is cheese po yan na may mga breadcrumbs sa loob. And ito naman yung patatas, yung parang waffle. And of course, chips, ganyan. So, ganun lang mga guys, yung mga specialty nila. Either cheese, kasi yun yung tradition nila. And basta hindi mawawala yung champagne. So, Shanty, bon anniversaire, ganon. Ganon yung mga sinasabi nito, bon anniversaire. So, hindi ko na inano yung original voice kasi nga mga guys, hindi nyo rin maintindihan yung mga conversation namin kasi nga friends, ganon. So, para naman may idea kayo, ang pinag-uusapan namin dito is about sa mga birthdayhan, yung sinong next, ganon. Walang special na tea. Char. So, ayan, let's drink na mga guys. And ang sunod namin ditong kakainin pagkatapos ng aperitif is, of course, nagluto din ng rice and then yung nim. Yung nim is yung lagi nilang kinakain dito na lumpia. So, hindi sila mahilig luto-luto. Yung pinapainit lang talaga. Tulad ng sabi ko, lagi silang painit. Ganon. So, kahit pinapainit din naman nila yon or frozen, hindi ko alam kung healthy din yun. Basta makain, gano'n na, okay na yun. So, ayan mga guys. So, ito, yung yung parang waffle is patatas po yan na pig dryer. Dryer. Fryer pala mga guys. So, ayan, ganyan. Okay, so serve, ganun. Ganun dito mga guys. So, kanya-kanyang Pero, pag may mga nandito yung family, kung sino yung magsiserve, siya yung magsiserve sa buong angkan. Ganon. Ganon dito guys. Pag, halimbawa, for example, ako ang magsiserve, isi-serve ko silang lahat. Ganon.
So, bawal ditong mga kuha-kuha lang tulad sa atin. So, ayan mga guys, kain na tayo. So, ito yung sinasabi ko sa inyong parang chicken fillet pero hindi. Ano yan? Cheese yung loob. So, lalo na pag depende kasi talaga sa mga aperitif nyo. Minsan cheese talaga yung mga bilog-bilog tulad ng pinapakita ko sa inyo na nung mga nagbe-birthday ako. So, ayan, let's have a drink mga guys. So, dahil nga kakain na kami ng kanin, ayan, ang ulam namin is yung name or lumpia. So, kailangan namin ng soy sauce. So, sa kanin namin mga guys, hindi kami mahilig sa mga ulam. Hindi dito mahilig sila sa ulam. Pag kanin talaga, soy sauce talaga yung partner. Which is, yung soy sauce naman nila dito is hindi yung katulad natin na soy sauce na pwedeng gamitin sa luto. Ang soy sauce nila dito is vegetables. So, mga vegetable yung mga nandyan sa soy sauce. Ganon. So, ayan, kain na tayo mga guys. And after that, kakain na kami ng dessert dahil nga special day, char. So, dahil nga umpisa na naman ang summer, so nag-uumpisa na naman kaming kumain ng ice cream. So, ayan yung ice cream namin. Unang labas ng ice cream, birthday ng aking biyanan na lalaki. So, dahil summer na, mag-ice cream na tayo. So, makikita nyo guys yung iba't ibang, sa mga susunod kong video, iba't ibang flavor ng ice cream. Kasi, ayan, tulad nga ng sabi ko, 'di ba, nakikita niyo mga last time ko pang mga pinopost is pag winter, iba din yung kinakain namin na dessert. Pag pretum, iba din yung kinakain nilang dessert. Hindi ko alam sa iba ha, dito lang talaga sa bahay. So, may sinusunod silang mga dessert every season ng kanilang So, dahil nga may ice cream kami, hindi mawawala yung chantilly. Pero depende naman yan sa inyo kung gusto nyong lagyan ng chantilly cream yung inyong mga ice cream. So, ayan yung mga flavor ng ice cream namin mga guys. Ayan. So, ayun lang yung simpleng celebration. So, hindi sila nga mahilig pabunggahan ng celebration. Napakasimple lang talaga pag mayroon ditong mga event, mga birthdayhan, mga ganun talaga. So, simple lang mga guys. Ayan. Ito yung vanilla, Madagascar, yung tawag nila dito, vanilla. So, lasang-lasa talaga siya. Ang nagustuhan ko dito sa mga ice cream dito, as in, kung ano yung flavor niya, ganun talaga, lasang-lasa talaga yung pagka-flavor niya. Alam naman siguro yan ng mga nakakain na dito, char. So, ayan. Vanilla. At ito naman yung caramel na glassy, yung glassy caramelized, ayan, ice cream na may vanilla, ganon. So, ayan mga guys, kuha na tayo ng, ayan, ang tagal-tagal naman ng anak ko. At ito yung peach, ayan, peach yung flavor nito, sobrang napakalasa talaga ng peach, ayan, as you can see, para siyang mango or papaya. Pero sobrang sarap ng peach na to. Pero alam nyo ba, ang bit ko lang talaga sa mga ganitong ice cream. Hindi ako madamihang kumain. Sila nakakadalawang plato. Ako minsan, one scoop lang. Okay na sa akin kasi hindi ako talaga fan ng mga ganitong kumbaga, parang busog na ako pag nakita ko yung mga flavor. Ayan. So, itong hinahanda ko ay para sa anak ko to. So, ang bit ko lang talaga dito sa mga ice cream dito is yung raisin, rum raisin, yung may vodka, tapos may raisin. Ganon. Yun yung favorite ko mga guys. So, ito naman yung vanilla na mayroon siyang yung para siyang crispy na caramel. So, yun. Alam mo yung mga ice cream dito, talagang kung ano yung flavor niya nga, yun yung lasa. And then, may mga additional pa siya. Sobra talagang, mayaman sila sa mga flavor, mayaman sila sa mga sangkap. Ganon. Hindi kinulang ba? Ganon. At ito naman yung sinasabi ko, di ba, yung caramel, pero mayroon pa siyang crispy caramel pag kinagat mo. Ayan. So, hindi lang talaga makita sa aking camera, mga guys. So, ayan, hinandaan ko nga kasi pinapapili ko yung anak ko kung alin. So, kinuha niya talaga lahat. So, sa mga susunod na video ko, papakita ko sa inyo yung mga iba't ibang flavor pa kung interested kayo. So, sana mag-subscribe kayo sa akin and sana supportahan nyo pa ang aking mga video for more for more pagkain na hindi nyo pa nakakain. So, balang araw, siguro,
makakain nyo rin yung mga gantong ori ng pagkain. So, hindi ko naman sinasabi na mas ano to. Pero, di ba mas maganda pa rin yung maitry natin yung ibang tradition or ibang klase ng pagkain. Ganon. So, hindi lang yung isa. So, habang nabubuhay tayo, mas mainam na maitry natin yung iba't ibang tradisyon ng pagkain or iba't ibang uri ng pagkain dito sa buong mundo. Char. So, ayun mga guys, ang tagal-tagal ko na dito sa anong to, sa part na to. Kasi nga talaga, iniisa-isa ko doon sa anak ko. So, nagre-request siya kung anong gusto niyang ilagay sa plato niya. Ganon. After that, lalagyan na natin ng chantilly cream. Alam niyo, itong chantilly cream, nagpapawala siya ng sobrang tamis ng kinakain. So, ito naman, itatry ko ngayong gabi yung peach flavor. So, hindi ako kakain ng ng raisin rum kasi pag gusto kong kumain ng rum raisin, binaliktad. So, yun lang ang kakainin ko kasi yun parang lasang vodka. So, sobrang sarap. So, hindi mo siya kailangang lagyan. So, yun lang mga guys. Ang tagal-tagal ko na talaga dito sa part na to and I hope na hindi kayo maboring. Ganon. So, alam nyo ba dito, nung una ko talaga dito, mga guys, talagang kahit ilan yung kinakain ko, hindi talaga ako nabubusog kasi para sa atin, puro lang ito pang merienda and dessert, mga ganun-ganung bagay, 'di ba? So, ayun na nga, parang pang merienda lang sa atin. Tapos, pag halimbawa, for example, na mabigat yung tinatrabaho natin is, yung parang nawala na agad yung kinain mo. Kasi 'di ba sa atin nasasanay tayo ng ng mabigat yung mga binubuhat natin and nasanay tayo na yung kinakain natin is also hard, mga ganon tulad ng mga meats, rice and madami pang iba. So dito kasi puro sila parang kung sa atin is para silang lang pang merienda lang natin. Pero yun yung nagsisilbi nilang mga pagkain. So, minsan lang sila nagluluto dito ng kanin and meat. Kadalasan, mga lang sila. Yung parang mga ganyan-ganyan lang. Lalo na sa tanghalian, minsan nanananghalian sila ng chips. Yung mga parang piatos sa atin. So, ito yung kakainin ko ngayon mga guys. 3 flavor lang. So,